ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras mga alas 2:00 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangka at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahanungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa na magatulong sa inyo sa labing ulihing nga balita, mga panubyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Biyernes, edisyon. Thank God it's Friday. April 25, 2025. Programa nga mga tulong sa inyo sa labing uling nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan isang tanan. Inyong inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Nobles sa tarok sa ulupot kita subong nga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Ang kabinan sa aton nga pagpangalagad istoryahan ta ining wala sa mga updates no. Kang tanan sa hiwaton nga lubong ni Pope Francis was pila ka mga kilalang mga kabiyanan ka mga activities may mga misa nga pagaywaton i-detalye na ito nila karon no diri sa aton nga pagpangalagad. Samtang mga kabiyanan 28% pa lang sa kabilugan nga projected population sa Western Visayas ang nakaparehistro sa PhilHealth konsultasyong sulit tama as of March 31, 2025. Talya sinagkaroon sa balita ng Kategorian Praise karaniang samtang sa iba pa natin nga balita mga gabi na nagpanulong diri sa syudad sa Iloilo si Anti-Corruption Commissioner isang DACC Commissioner kag subong siya ang first nominee sa Bisaya Youth Party List, Chairman Greco Belicano. Mag-discuss no, sa pila ka mga plano niya, ikaso nga magdaog siya kag may hiwaton man karon sa hapon nga rally sa PDP laban. So standby lang sa aton nga mga kauturan. Isa na i-check tang latest update sa lakat sa panahon nga galungkot sa aton sa pagpasa. Radyo Pilipinas. Kaupo naton sa piyak nga linya si Pag-asa Weather Forecaster, Leonor Silvestre. Ma'am, welcome sa Radyo Pilipinas. Mayong hapon. Mayang hapon man sa tanan. Ang may niyong ating latest weather update para sa subong nga adlaw, Friday, April 25, 2025.
Intertropical Convergence Zone or ICCZ nag-a-affect sa Southern Mindanao. Pag-Eastern East naman nag-a-affect sa Mabiling na bayan sa Puso. Sa bawal ang matapang na mga monitor na IPA sa sunod at nagwatang atong Muslim Area of Responsibility. Hindi na naman sa Basyong Visayas. Generally, weather kita pero wala ka natin ginadila ang mga posibilidad sa mga isolated na pag-ulan pang natin panagod wala sa April. Mahina at itong makasarangan naman ng hangin natin dito sa Basyong Visayas na maghahalin sa direksyon ng Sudlangan, tugtog ang mga ng Sudlangan, na magadalan ng makanay tugtog makasarangan ng pagpalusong ating kanagatan. Forecast temperature natin generally 27 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kami ng 5:34 a.m. Magmagal to na din 6:01 p.m. kung sa hapon. Ang aton forecasted maximum heat index ara sa 42 degrees Celsius. Kagamoy niya ang ating latest weather update. Halin din sa iyo sa Tapla Weather Station. Ako si Lenore Silvestre. Salamat. Maraming salamat, Ma'am Lenore Silvestre, Pag-asa Weather Forecaster. So, mga kanang latest update sa lakat sang panahon, nagindulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. 6 minutos, magkaligid sa taknang alas 2 sa hapon. Mga kabiyanan, si Police Regional Office 6 Director Brigadier General Jack Wonky in-confirm mga kabiyanan ang pag-relieve kay Colonel Bayani Razalan bilang Provincial Director sa Iloilo Police Provincial Office. So na kay General Wonky, nabato niyang order halin kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil Martes ng gabi, Abril 22. Wala naging discuss ang opisyal ang rason sa pagkakas kay Razalan bilang IPPO Director, pero ang nagagwa na may issue politika, may possibility na kay General Wonky. Sa karon ang nahulat na lang sa Police Regional Office 6 amo ni mga kabiyanan ang clearance alin sa Commission on Elections Central Office para aprobahan ang pag-relieve kay Colonel Razalan. Temporaryo nga mga pungko sa IPPO si Colonel Rolando Bulalakaw, Chief Regional Staff sa Police Regional Office 6. Samtang wala pa sang may makita ang aing Campo Crame nga magabulos kay Colonel Bayani Razalan o kay ang magaserbi kiyang officer in charge. Pwede duwa ang mangin katungdanan ni Colonel Bulalakaw IPPO kag CRS. So muna nga balantayan ina no. Sino bala ang ibutang sa Camp Crame. 18 minutos magkaligad sa takna alas 2 sa hapon. This time kauntang report ni Marian Grace Ernieta natuloy sa sining update no sa konsulta package sang PhilHealth mga kaabyanan. Detalye sang balita na tuwoy sa sining update sa PhilHealth Consulta Package. Aring report ni Marian Grace Erenieta. Yan, mayong hapon. Radyo Pilipinas. Mga tagkaramati sa Radyo Pilipinas Iloilo, 28% pa lang sa kabiligan natin na projected population sa Western Visayas ang nakaparehistro sa PhilHealth Consultation Suite at o kung konsulta as of March 31, 2025. So sa 8,201,699 natong poll na projected population sa membership registration, may ara pa lang po mga 2,343,607 o kung 28.57% ang
register sa aton mga konsulta provider. Sa masobra 2.3 million naton po na nakaparegister, masobra 1.6 million sa ila ang members naton, kag more than 681,000 sa ila ang dependents sa aton man nga mga miyembro. So yung pangayag diriya po kaina ni Ma'am Jenny Halduna, ang chief ng aton nga Public Affairs Office sa Pinat Region 6, kasi kaina naghiwat mo sa press conference ang aton nga Pinat Region 6 para nga maghatag sang first quarter accomplishment report man sa ahensya. So according sa iya po, dako gid nga pagpanghangkat ang paghahiro natin sa mga kauturan natin nga mga nakaparegister na for our PhilHealth consulta na magpa-first patient encounter. Ano ba na ini po, ang first patient encounter. Ang among ini po, for example, abi nakapa-register ikaw, maka-encounter ikaw o maka-consulta ikaw for the first time sa atin ng mga consulta providers. Ito ni anak kita for mga miyembro o doon natin registered sila, pero wala nila po na-avail ang mga services sa idalang sang atin ng PhilHealth konsulta. So, for the information sa atin man nga mga tagpalamati, madamo kita po nga mga selected na mga laboratory o diagnostic examinations na pwede nila ma-avail under sa ating PhilHealth consulta. Tinawagin lang natin po ang pila diri ka mga laboratory kag diagnostic examinations. Lakip diri ang complete nga blood count o kung CBC with platelet count, ang lipid profile naton, ang fasting blood sugar o kung FBS, ang oral glucose tolerance test, lakip man diri ang creatinine, chest x-rays, sputum microscopy, lakip man diri ang mammogram, ultrasound, urinalysis, pap smear, fecalysis, fecal old blood test. So, ini po sa idalom sa aton nga PhilHealth consulta, kung magkagto ikaw sa accredited naton ng mga providers nga public, libre ini po, wala ikaw sang i-shell out na kwarta, pero if you choose nga magkagto ikaw sa mga private naton nga mga consulta providers, so ma-shell out ikaw sang 900 pesos. Pero sa mga kauturan naton nga naga problema good po nga wala sila yaabi sang kwarta o 900, wala sila dapat kabalak bagod madamo kita sa mga consulta providers diri sa aton sa Western Visayas or diri man sa aton sa Iloilo nga accredited consulta providers naton po na ayara sa public. So as of now, may ara kita po 187 na kabilugan na naton accredited na consulta providers. Kami ara kita po 132 na accredited government o kung RHU o kung CHO. Kami ara kita 43 na accredited government hospital. Kami ara man kita sang pulo nga mga private hospital o kung clinic. So madamo-damo po aton nga government RHU o CHO sa government hospital na kung sabihin pwede gid makakagto ang aton man nga mga kauturan nga registered na sa consulta provider. So importante lang diri po ang ginahaylo lang sa aton man nga PhilHealth na mapa-register sila anay katuina po sa press conference gani kay tiara dito ang mga miyembro sa media kaina antes makagwa ni Paul ang mga miyembro nato sa media gin pa-register ini sila sa aton mga consulta providers para nga wala na sa rason na malayo o kung for example abino o wala time nga magpang-register. So according to naman sa aton nga PhilHealth sige man ang ilang kampanya and at the same time ang mga strategiya o pag-employ niya sa strategies para nga mahaylo kag labot gid ang mga kauturan naton nga miyembro sa PhilHealth na wala pa na-register sa ating mga PhilHealth consulta. Kaya imagine po, 28% pa lang sa ating mga projected population na miyembro sa PhilHealth ang nakapag-register pa lang sa ating mga consulta providers, Paul. Yan luyog na ito may baluan, na-mention mo ang laboratories. Kasi na-avail mo siya, so first time mo nga magpa-check up, in-avail mo na yun. How about kung sa mga masunod mo, abi nga pa-check up or pagpa-laboratory, libre pa ina or magabayad na yan ang mga ang mga benepisyaryo o mga pasyente? Sa isa ka tuig po, sarang iminom na avail sa atin nga mga kauturan. For the next year, ma-renew naman din siya, Paul, ang atin ng partnership. So for example, abi Paul, sa isa, ni ara dito ka inano, di ba mangkot natin,
for example, na-register ka for this year sa isa bigla private hospital. Pero ang ina nga private hospital nag-close down or na-excess mo na no ang imuman na gamiton for a year. So pagka next year, pwede ikaw maka-choose ang imo panibag-o na consulta provider kung pwede ikaw maka-avail sa liwat sa consulta provider o sa consulta package na Paul. So maayo gid na no nga ma-avail sa ating mga kabiyanan dito 20 pila pa lang ka porsyento so iban sini way pa makahibalo so pinaagi sa aton nga stasyon madamo ang malabutan kay padulong sila sa PhilHealth kung ano pa mga kinahanglan para nga maka-register yan. Yes. Pag ina po no kasi ang tinutuyo natin diri at is to prevent sa mga masakit no instead na mag-avail kita sa inpatient no nga package sa ating nga PhilHealth why not avail no sa ating nga consulta package kung sabihin no mas temprano natin mabalaan ang ating nga masakit no sa doon pa kita mahulag kung ara na no ang ating nga masakit so much better na subong pa lang no may ara na or naka-register kita so syempre no naka-avail sa first patient encounter natin para nga mabalaan din natin ang ating mga masakit at malagawan natin fully ang blown up ba na po na gastos in case no nga tuulihin na ma-detect ang inudira yung masakit mo o na prevention side po ang inino nga pagtanyag na sa ating nga PhilHealth consulta. Yan ipabati nato no sa aton nga mga kauturan ning mensahe man pila sa mga pagpahayag ni Ma'am Johnny May Halbuna ang information officer sang PhilHealth 6. Yes. Ipabalik natin po lang ang pahayag din no sa aton man Chief ng Public Affairs Office sa PhilHealth Agency, si Ma'am Johnny May Halbuna. No, of services and benefits from PhilHealth. So as you can see in our presentation, as of March of this year, we have covered 80% of the entire population here in Region 6. That is more than 6.5 million out of the 8.2 projected population for Region 6. Looking at the data here in Iloilo, we are already at 82.75%. That means 2.1 or the 2.1 million out of the 2.6 million projected population in the province. Kung ito mo na doon nga, gamay siya, no? As compared to previous data that we have presented. Take note, this data will only account for members na active ang ina silang status sa aton. So when we say active, meaning, sige-sige ang ina silang pagbayad sa premium conservation. Because again, looking at the data mo, wala nyo feel that, ay, pinapaan na buntag na bayad. No? So at least, guided na kami, ay, medyo na ako, ang registrator na, ako registered lang. Kasi po daw na 10% agadi, kaya mga halaga nga instances, kinag-duplicate, no? Then multiple pin generation ka na. So ini, ginagdiyan naman kita na, ay, may mga membro kita na inactive na status sa ato sa database, and we try to update their records with us. No? So again, this is one area that we need your help as we again campaign for universal health care. Kasi dito pagbalay pa tayo, wala pa kami po members of PhilHealth, ang ating mga listeners and followers. Please, every time you do your program, remind them, kasi hindi ba po members of PhilHealth, please do visit the nearest PhilHealth office and register. Hindi talaga po na ito, no? Alam mo sa hospital, kagawin when we're starting our activity, inistoryahan naman kung paano na lang, okay bro, alam sa hospital, wala pa sa PhilHealth. Paano na kung emergency kung ang gabi? Ang rin ko, kasi nalibot tayo, hindi ko problema. No, emergency kung ang gabi, siya na sa facility, wanted to avail of the outpatient emergency care package, pero hindi sila estado. No? So, paano natin yung facility? So, that is why, sa subong pa lang, we've been telling, no, and we've been campaigning aggressively, na at least pa ka mo magkanto sa facility, at least pa ka mo magabigay sa inyong benepisyo, please register na, para hassle-free, no? Wala na problema, tayo yun na. Because again, our policy allows you for immediate eligibility, no? Gawin na lang din nga responsibilidad no, sa ating pag-iingon ng magpamiyembro. Kaya all the rest will be taken care of na by PhilHealth. No? Automatic ihatag ang benepisyo. Our accredited facilities will provide you with the needed services and will deduct the benefit amount or benefit package na due para sa inyo. You just have to be registered to PhilHealth. You have to have your PhilHealth identification number. Okay?
Now, next slide, no? All services in Yes. Kung nabatian mo ang chief ng aton man Public Affairs Office sa PhilHealth Region 6, si Ma'am Janine Hayduna. Kalibudaw na natin po, no, as of now, may araw pagkikita no apat ka mga local government units na ongoing no ang paghaylo man sa ila kag pagtupod na sa ilaman nga pasilidad para nga mangin konsulta providers kiti importante diri po no nga ang mga kauturan naton nga for example biara sila sa mga malayo nga lugar o kung mga nabukid nga area hindi na kinahanglan pang magkagtunyo sa syudad para lang mag-avail no sang konsulta package. So may ara kita nga mga local government units na nga nag-establish sang ilaman niya nga konsulta. Si Maria, no? Lagyan. 31 minutos, makaligat sa takna, alas 2 sa hapon. So, dapat ang aton ng mga kauturan mag-avail gid sang PhilHealth konsulta package. Magamit nila ini, makapacheck sa mahibaluan nila, no? Kung ano mga ginabatsyag nila, matagaan na yun sang nagkaigo nga igtalupangod. Yan, nagapanumbalik, Marian Grace? Yes, yes. Yes, Paul, no? So, as mentioned, may ara kita sa mga LGUs na rin ongoing ang pag-process mo sa ilaman nga pagbutang mo sa ating mga konsulta facility sa ilaman ng mga local government units. So, apat ini siya po, no, kabanwa nga biyatunwaan pa sa karon sang ating man PhilHealth para nga mangin accredited. Lakit din no ang mulusya na Ibaras, Istansya, kag ang banwa siyang aninaw. So, sa mga kauturan natin nga gikan din sa apat sa mga LGU at municipalidad nga dimension man nato, hulat-hulat lang po kiti may ara kita dira no later on na mga accredited na mga consulta providers sa nasambit nga banwa po. Yan, Madam Ugit, salamat. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Areniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Salamat, Marian Grace Areniata, sa report update sa PhilHealth consulta package. Gina-encourage agad no, sa PhilHealth ang tanan nga mag-avail sa sining package. Pwede gid ka mo ka-register sa inyong napilian nga provider para nga ma-check ang inyong ikaayong lawas magkapa-labs ka mo. Importante gid na no, labi na sa mga kauturan naton ngiti abi nila ya kinahanglan gid maggastos ang dako kung sa mga public hospital so ay nagamusang bayran kung sa private naman 900 pesos. Minutos magkaligat sa takna alas 2 sa hapon sa dugang panaton nga balita mga kabinan padulong diri no sa Iloilo City si Chairman Greco Belhica sang presidential o kun anay ano ini siya no anti-corruption commissioner kag subong nominee sang Bisaya Youth Party List ila sa mga plano niya in plastar niya no ang pagtutok sa problema sa illegal nga droga ang health no saman kag ang pagdalaman sa mga investments natin maka-generate sa mas madamo nga trabaho. Sa no pamatianta ang mensahe ni Chairman Greco Belhica. Make the law enforcement agencies work. Today, the police, barangay mayors and government, may batas pa po dyan, 165. So we will work on that and we will make sure na tatrabaho talaga yung mga opisyal. Otherwise, mapalitan natin sa napakakasunod. Ayun yung sinabi ko. This will order will clear the way for kaunlaran. That's the time that we can invite investments and build industries and jobs here for the Ilocos. Dahil sinabi ko po, dito itatayo natin ang Iloilo Business Global City. We will create a new city that will provide jobs for the Ilocos, hundreds and thousands of jobs for the Ilocos. Lalagyan natin mga industries and factories to and the number 3 po tayo ng ating mga Iloilo Action Centers para po yung mga kababayan natin na kailangan ng tulong sa ospital, sa trabaho, o meron mga legal na assistance at pangkailangan, o mga anunsyo, mga
natin meron po tatakbuhan. Maglalagay po tayo ng mga hotline numbers na pwede na tawagan na text para po sila mag-discussion. At physical office dito, nakaupo lang po kung may mga tao, may mga sundalo, may polis, may mga bugato, may mga tao sa aula. Thirdly, para po yung ating mga initial natin po mga kabayan, mga kasumanway, mga tulungan, maglalagay po tayo ng mga kooperatiba sa barangay. Makakabili sila ng murang pagkain, murang bigas, libreng gamot para sa mga matatanda. Lalo-lalo po yung mga seniors, mga maintenance ng seniors. Dahil yung mga, sino po seniors dito? Senior citizen. Yan, dami na pala dual citizen. Bibigyan natin ng 20% discount. Pero wala naman trabaho. So, saan kukunin yung 80%, diba? So, kaya yung seniors, dapat yung mga maintenance medicine, libre na po ng gobyerno. So, ito ang mga papanukala ko dito sa ating gobyerno pa sa inyo. At si Chairman Greco Belic ang first nominee sa Bisaya Good Party List. Tutukan sini ang problema sa illegal nga droga. Ginagapati siya nga kung may maayong nga peace and order, mas maka-attract kita sa madamo nga investments, damo nga investors ang mag-invest diri sa aton sa pungsod kag maka-generate ini sang mas madamo nga trabaho. Mga kabinan ng Philippine Coast Guard District Western Visayas, kaupo ng Coast Guard Auxiliary District Western Visayas, mainit nga ginabi-abi ng mga delegates sa 40th National Convention sa Iloilo Convention Center, subong adlaw. Pag-abi-abi no sa mga delegado ginpangunahan ni Coast Guard District Western Visayas Commander Commodore Philip Soria, iman pagiging opisyal sa ahensya. Ang arrival owners insunda naman sa isa ka seremonya ginupdan sa mga miyembro sa PCGA. Minutos makaligat sa taknang alas 2 sa hapon, dugang ang mga balita sa pagbalik sa programa Bantay. Mangkot lang ko tani simo. Ikaw ya si Tol? Si Tol, tanan nag-ubras ang 3 gigs loss ang nagdigat na pandemya. Amon na waay nagputol ang tubig, internet, kag kuryente namon. Pero hindi electrician man ako. Ikaw si Tol, how? Si Tol, ang kapangita paagi na makabiyahe man kami mga riders, bisan wala kami plaka, tungod sa iya, wa ay naguntat ang amon ubra. Pero hindi eh. Hi, ikaw ya si Tol? Si Tol, gindusok niya ang Maritime Zones Act. Tungod sini, wa ay madula ang atong depensa kag kinamatarong sa West Philippine Sea. Pero hindi eh. Na, hinahanap mo raw ako. Tol, salamat gid kay ginbuligan mo ang mga estudyante para makukuha sang nubo ng internet load. Kung pwede ko magboto, iboto tagid kaya? Promise? Promise! Kay Tol, ang bulig wala untad. Number 61 sa balota, Francis Tol Tolentino, ang Tol ng bawat Pilipino. Abante Lista, Party List number 35, Lista Party List. Political ad paid for Abante Lista Party List via an added Cebu City. Paid by Manhoven M. Sarahan, 17A Cruz, Barangay Tangos, Navotas City. Boracay, one of the best islands in the world. Upang mapanatili ang ganda at kalinisan ng isla, pinalawig ng pamahalaan Marcos ang water drainage system ng Boracay. Suportado ng DOT TESA ang adhikain ng Pangulo. Kaya ito pong Boracay ay talagang binabantayan namin, pinoprotektahan namin, sinusuportahan po namin ang mga pangangailangan niya para ma-maintain niya yung standard as an iconic destination, hindi lang dito sa Pilipinas pero sa buong mundo. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang
EcoZone Program sinimulan sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ngayon ay nagapagbigay na ng 1.8 milyong trabaho sa ating mga kababayan at sa ilalim ng liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 27 economic zones na ang naiproklama ayon sa Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Katumbas ito ng tinatayang mahigit 9 billion pesos na halaga ng investments. Ibig sabihin ito ay mas maraming oportunidad ng trabaho para sa mga Pilipino. Our aggressive infrastructure development, business-friendly policies, investment and export promotions, foreign visits, and economic missions are all aimed at generating not just jobs, but quality and competitive jobs. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy ang Subic Bay Metropolitan Authority sa pagtupad ng mandato nitong gawing sentro ng pamumuhunan at ekoturismo ang Subic Bay Freeport. Talagang kailangan natin yan. Build better more. You keep on improving what you have. Kailangan natin to keep on building and building it better and more of it. That is the way to progress. Sa pamamagitan ng makabagong infrastruktura at maayos na pamamahala, hatid ng SBMA ang mas maraming oportunidad para sa bawat Pilipino. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Magiging maayos po yung mga magninegosyo dito dahil maganda na yung kanilang lugar, hindi tulad doon sa mga tabi ng karsada na nagkakaroon ng traffic, nagiging risk pa sila doon sa kanilang mga kalusugan dahil po yung mga emissions ng mga sasakyan. Isa sa inaabangang proyekto noon ng SM Prime Holdings Incorporated sa pakikipagtulungan ng Local Government Unit ng Pasay, ang 360-hectare reclamation project na tatawaging SM Smart City. Sa kasalukuyan, dinidevelop na ang lupa nito sa harap ng Mall of Asia Complex at inaasahan matatapos ang proyekto sa 2028. Ipinapangako ng SM Prime katulong ng ating pamahalaan na hinihigitan pa nila ang tagumpay ng SM Mall of Asia Reclamation at sa pamamagitan nito ay mas mapagyaman pa ang ating business district. Maparami ang magagandang oportunidad, trabaho at pagkakakitaan ng bawat tao. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas, mas posible, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Dekalidad na pasilidad at kumpletong serbisyong medikal inilalapit na sa bawat Pilipino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. It is not a privilege to have healthcare. It is a right. Patunay dito ang Clark Multi-Specialty Medical Center na sa kasalukuyang tinatayo sa Pampanga. Sa oras na matapos, di na kailangang sa mga ospital sa Maynila pa magtungo para magpatingin sa espesyalista sa puso, kidney at cancer. We will continue to make our healthcare system better for all Filipinos. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Gusto mo bang dagdagan ang iyong skill? Tulad ni Darwin na 11 years ng technician. This time, change career siya sa welding sa tulong ng TESDA. Ganyo ako mag-welding. Nung pumasok ako sa TESDA, lumawak pa yung knowledge ko regarding sa bakal. Tapos hindi ko expected na mag-trainer po welding instructor po dito sa TESDA. Ang pag-upskill ng mga kagaya ni Darwin, BBM admin goals yan. This administration will continue to ensure the sustainability of jobs, upskilling and reskilling of our workers to maintain the productivity and the edge of our labor force and our economy. I'm certain we will not only survive but thrive in the evolving job market, ensuring no Filipino is left behind as we move forward. Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos. Kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simula. Boracay, one of the best islands in the world. Upang mapanatili ang ganda at kalinisan ng isla, pinanawig ng pamahalaan Marcos ang water drainage system ng Boracay.
Suportado ng DOT TESA ang adhikain ng Pangulo. Kaya ito pong Boracay ay talagang binabantayan namin, pinoprotektahan namin, sinusuportahan po namin ang mga pangangailangan niya para ma-maintain niya yung standard as an iconic destination, hindi lang dito sa Pilipinas pero sa buong mundo. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Matagumpay na nilagdaan ng Pilipinas sa pamamahala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Amerika ang General Security of Military Information Agreement o GSOMIA. We reaffirmed our commitment to a peaceful, secure, and prosperous Indo-Pacific. Sa tulong ng GSOMIA, mapaiigting pa ang palitan ng classified at real-time na impormasyon tungo sa mas matatag na rehiyon. Tatak Pinoy is more than a branding exercise. It is about incubating and incentivizing great products that deserve to carry the Made in the Philippines trademark. Magandang balita! Inilunsad ng DTI ang Tatak Pinoy Strategy na isang inisyatiba para bigyang lakas pa ang mga industriyang Pilipino. Layunin ng TPS na paunlarin ang mga Tatak Pinoy na negosyo upang mapabuti ang kanilang mga produkto at serbisyo sa loob at labas ng bansa. Ang mga programa at polisiya nito na tutulong sa mga negosyanteng Pinoy ay iikot sa human resources, infrastructure, tech and innovation, investments at sound financial management. It is about creating products and services of the highest quality because Tatak Pinoy is also about excellence. And as a seal of great workmanship, sama-sama gawin nating sikat at makilala sa buong mundo ang Tatak Pinoy. Under President Ferdinand Marcos Jr.'s administration, malaking bahagi ang economic zones sa Cavite sa pagtulak ng 2.73 trillion peso investment pledges sa kanyang termino. Dahil dito, makakaasa na marami pang katulad ni Bob Bismonte ang mabibigyan ng oportunidad sa bayan ng Cavite para maipakita ang galing ng Pilipino. So ang akin pong posisyon ay design director. Nag-formulate po kami ng ibang klaseng mga liquid resin para sa iba-ibang industry. Medical resin, dental resin, kahit po sa automotive ginagamit na rin yung aming machine. Ang pinaka-reason namin is we innovate products for Filipinos that could compete around the world. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Isipin ang isang lugar kung saan ang progreso at kalikasan ay magkasabay na lumalago. Sa ilalim ng Administrasyon Marcos, ginagawang posible ito ng Subic Bay Metropolitan Authority. Sa administrasyon po ni PBBM, nilaunch po namin noong September yung Carbon Neutral Freeport Zone. Ito po ay aming goal to contribute reducing our carbon emissions. Hindi lang ito usapin ng teknolohiya, ito ay pangako. Sa SBMA, inuuna ang pangangalaga sa kagubatan, bakawan at natural na yaman para sa hinaharap ng bawat Pilipino. We are working towards a steady and reliable power supply that will meet the demands of today and continuously fuel our ambitions for tomorrow. Ang kalikasan at kinabukasan ay magkasabay na pinangangalagaan. Sa pamahalang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Matagumpay na isinabatas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Self-Reliant Defense Posture Revitalization Law. Through the Self-Reliant Defense Posture Revitalization Program, we aim to reduce our dependence on foreign sources and empower the AFP to develop its own capabilities. Sa bagong Pilipinas, palalakasin ang lokal na produksyon ng military equipment upang matiyak ang ating seguridad at disaster resilience. Sa kanyang SONA noong 2023, iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbaba ng presyo ng mga gamot. Ang presyo ng mga mahalaga at pangunahing gamot ay bumaba ng humigit kumulang ng 40%.
Mayroon ding iba na bumaba na hanggang 70%. Nais ng Pangulo na magpatuloy ito kaya't sa kanyang direktiba inilunsad ang Pharma Zones sa pangangasiwa ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Paliwanag ni PEZA Director General Tereso Panga. Meron na tayong pinakaunang pharma park sa Tarlac. Ang akala kasi ng iba, we're just into medical devices. Pero actually, we're already into drug manufacturing. Sa Pharma Zones, mapapabilis ang proseso ng drug manufacturing. Magiging mas mura at accessible ang mga gamot. Ito ang hangad ng Pangulo para sa mamamayang Pilipino. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Tatak Pinoy is more than a branding exercise. It is about incubating and incentivizing great products that deserve to carry the Made in the Philippines trademark. Magandang balita! Inilunsad ng DTI ang Tatak Pinoy Strategy na isang inisyatiba para bigyang lakas pa ang mga industriyang Pilipino. Layunin ng TPS na paunlarin ang mga Tatak Pinoy na negosyo upang mapabuti ang kanilang mga produkto at serbisyo sa loob at labas ng bansa. Ang mga programa at polisiya nito na tutulong sa mga negosyanteng Pinoy ay iikot sa human resources, infrastructure, tech and innovation, investments at sound financial management. It is about creating products and services of the highest quality because Tatak Pinoy is also about excellence. And as a seal of great workmanship, sama-sama gawin nating sikat at makilala sa buong mundo ang Tatak Pinoy. Nais sa katuparan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Peace, Law Enforcement and Development Support. Nagkakaisa ang mga ahensya ng gobyerno para labanan ang insuransiya. Bring investments in education, health, infrastructure, livelihood, help prevent the recurrence of conflict. Through this administration's programs and projects, we will sustain the stability, the peace, and the progress. Sa ilalim ng pamamahala ni Pangulong Marcos mula July 2022, matagumpay na nasa wata ng kasundaluhan ang 21 sa 22 na natitirang NPA guerrilla front sa bansa. 2 grupo naman ng local terrorist group ang pumiyang nabuwag mula nang maimplementa ang programa. Sa bagong Pilipinas, sumibol ang kapayapaan sa mga lugar na dati nang binalot ng kaguluhan. 52 minutos makaligan sa takna ang alas 2 sa hapon. Padayon ka muna nagapamati diri sa Gyapon sa programa Bantay Banwa. Mga kabiyanan, ang kapulisan padayon sa pagtutok, paglaga sa sining mga drug personalities na involved sa illegal nga droga sa banwas ng Dumangas, partikular sa banwas ng Tabukan sa ka-bypass operation ng ginpatigayon sa Dumangas sa Municipal Police Station. Nadakpan ang main target sa operasyon, si alias Aming, 39 anyos, classified as a high-value individual. Kagti ang background ni Aming, nanti nadakpan ini siya sadto sa isa man ka anti-drug operation, kag-apat pa lang kabulan ini siya nga nakagwa. Nagapay dalong probation pa siya. Duha pagid sa nadakpan sanday alias Alfon kag alias Kiki, taga Tabukan, Dumangas. May mga nabaton nga information ng PNP sa mga concerned citizens. So nakiwat sa surveillance kag intelligence gathering ang kapulisan kag na-confirm nila ang illegal drug activities sa mga suspect. Sa madinalagon nga operasyon, 150 grams ang suspected shabu ang nakumpiska with a street value of approximately 1,020,000 pesos. Ang mga nadakpan ng ara sa karon sa custody sang Dumangas Municipal Police Station kag magapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act number 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kabiyanan ng ibang pagit ng mga balita patpato nito sa masunod edisyon sa programa Bantay Banwa. Pasalamatan nato na itong mga kaupdanan sa technical side. Rochelle Jones Sotahero sa studio sa transmitter. Mr. John Magallanes. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko.
Inyo na ba't nga ang mga labing nga kasayura? Ulag, ublag, tugtog sa masunod atong mapagkulubdanay sa Bantay Banwa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.